Tinitigan ko ang napakataas na mansyon sa harap ko. Grabe, ang laki pala ng bahay nitong fiance ko, Kuno. Napagdesisyunan kasi nina lolo at lola na ipakasal ako sa isang lalaking hindi ko naman kilala. Talaga namang ang mga matatanda, uso pa rin sa kanila ang arranged marriage. Para makilala ko naman ang mapapangasawa ko, naisipan kong mag-apply bilang isa sa mga katulong nila. Siyempre, ayoko munang magpakilala. Gusto ko munang malaman kung ano ba talaga ang ugali ng ikakasal sa akin. Kapag masama ang ugali, ay naku, goodbye agad. Maghahanap na lang ako ng iba. Yung mabait at Ducks Haven daw kasi kapag Ducks. Sino kaya yung mga yon? Bumukas ang gate ng bahay at lumabas ang isang matandang babae. Hey, ako si Leah, bati ko, nakangiti. 26 years old, ang bagong katulong na magpapasaya ng buhay nyo. Kahit mayaman ako, marunong akong makisama sa lahat ng tao, at tarantada rin ako minsan. Yung na-recruit ng pamilya Ortega, tanong niya at tumango naman ako. Siyempre, kailangan ko ng koneksyon bago makapasok dito ng mabilisan, kaya nagpatulong ako kila lola. Opo, sagot ko, nakangiti. Halika, pumasok ka na, sabi niya at binuksan ang gate. Pagkapasok ko, isinara niya uli. Nauna siyang maglakad at sumunod naman ako. Ang ganda ng garden nila, kaya pasado sa akin. May isang magandang babaeng may edad at isang lalaki sa sala. Mukhang sila na ang future in-laws ko, kung sakali. Grabe ang gaganda ng lahi nila, mukhang masasarap. Ma'am, sir, siya na ho yung ni-recruit ng pamilyang Ortega, sabi ng matandang babaeng sumundo sa akin. Ikaw pala yun, iha. Gumiti ang soon-to-be mother-in-law ko. Tawagin mo na lang akong Ma'am Celeste ha, at ito namang asawa ko ay si Sir Victor. Hello po. Ako po si Leah, bati ko, nakangiti. Nice meeting you po. Ang ganda mo, iha, puri sa akin ni Ma'am Celeste. Small things po, sagot ko. Kapag pinuri ka, magpasalamat ka agad, hindi yung nagpapakit ka pa. Ano po ba ang magiging trabaho ko? Tanong ko. Nagkatinginan silang mag-asawa at parang nag-alangan pa. Yaya ng anak namin, sagot ni Sir Victor, medyo atubili. Kakaalis lang kasi ng yaya niya, at yun lang din ang bakanteng trabaho, kaya doon ka na lang muna namin ilalagay. Madali lang po pala, sagot ko, nakangiti. Easy lang po yon. Sino po ba sa anak ninyo ang alagaan? Bata ho ba, sabi ni Lola. 2 kaya ang anak ng mga Guevara. Malay ko ba kung baby yung isa? 28, sagot ni Ma'am Celeste. Matanda na yung alagaan mo. Hindi lang siya makalakad dahil sa nangyari sa kanya. Tumango-tango naman ako. Ayos na rin naman sa akin yon. Si Sir Vander ang alagaan mo, sabat na matandang babae. Vander. Sakto pala siya yung magiging asawa ko kung sakali. Game po ako, sabi ko, nakangiti. Don't worry, ma'am, mabait po ako at mapagkakatiwalaan, kaya huwag po kayong mag-alala sa anak nyo. Nagkatinginan ulit silang mag-asawa. Parang medyo kinakabahan na ako Hindi naman siguro nangangagat yung anak nila. Ibinilin na ako ni Ma'am Celeste kay Manang Rosa dahil may flight daw silang gayon. Si Manang na raw ang magpapaliwanag sa akin ng lahat. Kapag may nangyari raw ngayon, makukuha ko pa rin ang sahod ko ng kompleto kahit umalis ako ngayong araw. Manang, ano bang ugali ni Sir Vander? Tanong ko sa kanya. Nangangain ba? Gusto ko naman yung kinakain, kaya ayos lang sa akin. Malalaman mo rin, Leah, sagot nito. Dinala ako ni Manang sa kusina dahil pakakainin ko raw si Sir Vander. Medyo kinakabahan pa nga ako kasi paano kung sobrang gwapo ni Sir Vander? Di sarili ko pang pinakain ko. Ipaubos mo kay Sir ang pagkain niya bago mo siya painumin ng gamot. Sabi ni Manang bago abot sa akin ang tray na may pagkain, tubig at gamot. Tandaan mo, Leah, kahit anong mangyari ay nandito lang ako. Pupuntahan agad kita kung sakaling makarinig ng kahit anong ingay. Tumango na lang ako. Grabe namang makapagbiro rito, parang may sinasabing demonyo. Inihatid ako ni Manang sa tapat ng pinto ni Sir Vander. Huminga naman ako ng malalim bago kumatok. Come in. Isang malamig na boses ng lalaki ang narinig ko. Napalingon ako kay Manang na nakatago sa isang gilid. Sumenyas lang ito sa akin, kaya pinihit ko ang door knob. Nakita ko ang isang lalaking nakaupo sa electric wheelchair, nakaharap sa veranda. Likod pa lang, gwapo na. Sir, ito na po yung pagkain nyo, sabi ko, mahina. Lumingon naman ito sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang gwapong mukha nito.
Grabe rin ang ganda ng katawan nito. Isang kindat lang nito, bubuka kaagad talaga ako. And who are you? Tanong nito, malamig. Bago niyo pong yeya. Punyeta. Bigla na lang may bumuhos na malamig na tubig sa akin. Hindi pa ako nakaka-move on sa tubig, may bumagsak namang timba sa ulo ko. Mabuti na lang at hindi ko nabitawan, yung hawak kong pagkain na natalsikan na ng tubig. Leave, galit na sabi nito. I don't need you here. Napapikit ako bago mapahilamos. Nang idilat ko ang mga mata ko, nakita ko bigla si Lucifer. Lucifer na Pilay version. Sira ulo ka ba? Singhal ko sa kanya bago ibaba ang pagkain. Nakita ko ang gulat sa mukha nito dahil sa sinabi ko. What did you just say? Tanong nito, sa lubong ang kilay. Ang sama ng ugali mo, sabi ko, inis. Dinumihan mo na ako, pati yung pagkain dinumihan mo pa. Hindi mo ba alam na maraming taong nagugutom ngayon? You're fired, singhal nito at itinuro ang pinto. Leave, mama mo leave, singhal ko pabalik sa kanya. Kainin mo yang pagkain mo kung ayaw mong isalaksak ko, yan sa bibig mo. Ito ba ang mapapangasawa ko? Kung, ngayon palang ayoko na sa kanya. Gwapo at halatang dukes, pero masama naman ang ugali. Baka kapag naging mag-asawa kami, matagpuan agad siya sa ilog na palutang-lutang. How dare you to say that? I am your boss, galit na sabi nito. Gusto mo bang kasuhan kita? Aba, subukan niya. Siya pang makukulong. Aba, hindi ako tinuruan ni Lola na magpaapi. Lumapit ako sa kanya at pumwesto sa likuran. Itinulak ko yung wheelchair niya, pero hindi ito umaandar. Bitawan mo yung wheelchair ko, galit na sabi nito. Kumain ka, sabi ko sa kanya. Huwag mong susubukan yung pesensya ko ha. Itutulak kita dito mula sa veranda. You can do that, galit na sabi nito. Lumipat ako sa harapan niya. Namiwang ako bago ilapit ang mukha ko sa kanya. Hindi ako yung taong pa-sweet Jill ha, at palaging umintindi, kaya huwag mo akong susubukan, sabi ko, seryoso. Hindi ka na bata, kaya umayos ka. Wala akong pakialam, sabi nito at itinulak ako. Biti na lang at sa kama ako bumagsak. Kung sa sahig, baka nauntog pa ako. Inis naman akong tumayo at manggaganti, pero may humawak na sa akin. Diyos mio ka, Lia, sabi ni Manang. Kay sir pala kami dapat mag-alala. Manang, palayasin niyo yan, galit na sabi ni Fander. Kapag talaga hindi mo kinain yang pagkain mo, ililigaw kita, banta ko sa kanya. Unggoy na Pilay, singhal ko pa. Mabilis na akong hinila palabas ni Manang. Saka lang yata ako kumalma nang mawala si Unggoy na Pilay sa harapan ko. Balak ko pa naman sanang. Kaya pala kami dapat mag-alala niyan, sabi ni Manang, natatawa. Manang, sorry po sa nangyari kanina, sabi ko. Hindi lang ho talaga kinaya ng powers kung ugali niya eh. Lia, mabait naman si Sir Fander. Yan ka lang, dahil sa nangyari sa kanya'y nagbago siya, sabi ni Manang, malungkot. Pakiramdam din kasi ni Sir ay naging pabigat na siya. Sa sobrang stress, hindi na niya minsan alam ang tama at mali. Ayaw niya rin na may magyaya sa kanya. Gusto niya mag-isa siyang kumikilos. Medyo nawala ang galit ko, pero 1% lang. Ano ho bang nangyari sa kanya? Usisa ko. Enkwentro dahil lang sa isang misyon, sagot ni Manang. Dating Philippine Navy si Sir Fander. May misyon sila at may sumabog na granada malapit sa kanya. Napuruhan si Sir Fander at ilang buwang nagpagaling sa ospital eh. Sa awa naman ng Diyos, nakaligtas siya. Yun nga lang, tuluyan na siyang nawalan ng kakayahang makapaglakad. Okay po, Manang, sabi ko. Gagawin ko po ang best ko para iksyan pa ang pesensya ko. Gusto ko pang kilalanin na mabuti si Sir Fander. Bahagya namang nagulat si Manang. Ha? Hindi ka pa magre-resign? Gulat na tanong nito. Manang, baka si Sir Fander pa ang mag-resign. Sagot ko at saka, kaya ko pa naman po eh. Tuloy lang ang laban natin. Natawa naman si Manang at napatango-tango na lang. Maybe, konting araw pa siguro ako rito para makilala si Fander. Sander, punto de vista, hindi ako makapaniwala sa bago kong yaya. Grabe, akala ko magre-resign na ito, pero hindi, tuloy pa rin ito sa pagtatrabaho pagkatapos ng ginawa ko sa kanya. Ayoko nang magpayaya dahil pakiramdam ko wala akong silbi. Gusto kong mag-isang kumilos kahit na nahihirapan ako. Navi ako, dapat ako ang nagsisilbi, hindi ako yung pinagsisilbihan. Hey, inom ka na ng gamot. Speaking of the little devil, sa lahat ng naging yaya ko, siya ang pinakamatatag. Siya rin ang palaban at siya lang ang nagagawang takutin ako.
Yeah, I admit that I'm afraid of her. Pakiramdam ko kasi, kayang-kaya niya akong bagbugin. Inis kong kinuha ang gamot ko at ininom. Ayan na, tapos na. Lumabas ka na, sabi ko sa kanya, inis. Ang high blood mo, sabi nito. Onggoy na pilay. What? Nagsalubong ang kilay ko. Ikaw nga mukhang kulam eh. Nag-make face lang ito bago padabog na lumabas ng kwarto ko. Napahinga na lang ako bago magtungo sa veranda ng bahay ko. Isa pang dahilan kung bakit gusto kong matuto akong mag-isa. Bahala kasi akong ipakasal nila dad. Ayokong maging pabigat sa magiging asawa ko kung sakali. Baka kasi pag nagpabigat ako, iwanan niya rin ako kagaya ng babaeng minahal ko noon. Wow, nagre-relats kayata ah. Nagulat ako nang may nagsalita. Nang tumingin ako sa loob ng kwarto ko, nandoon ang yaya kong si Lia. Prante itong nakaupo sa isang upuan at kinukutkot ang kuko niya. What are you still doing here? Tanong ko, inis bago pumasok sa kwarto ko. Tapos na ang trabaho mo, hindi ba? Umalis ka na. Sabi ni Manang, ipag-hell raw kita. Sagot nito bago tumayo. Sinusundan ko lang siya ng tingin habang tinitingnan ang mga litratong nakadisplay. Sino itong babaeng kasama mo sa picture? Kinuha nito ang litrato kung saan kasama ko ang totoong mommy ko. It's my mom, sagot ko. Nasagot ko na ang tanong mo, ibaba mo na yan at lumabas ka na. Hindi nito pinansin ang sinabi ko. Mommy mo di ba si Ma'am Celeste ang mommy mo? Tanong nito. Pwede ba yon? Dalawang mommy mo? Mommy Ina is my second mother, sagot ko. Stepmother ko lang si mommy Ina. Matagal nang patay ang totoong mother ko. Napatango-tango naman ito. Ano yun, mag-isa ka lang anak ng daddy mo at totoong mommy mo? Tanong nito at tumango naman ako. Teka nga, huwag ka nga magtanong na parang close tayong dalawa. Sabi ko, inis. Bakit ka naman sumasagot? Tanong nito, masungit. Nga, bakit ba sinasagot ko ang babaeng to? Maganda si Lia at malaanghel ang mukha, kaso para siyang gangster kumilos. Lumabas ka na sa kwarto ko't magpapahinga na ako, sabi ko sa kanya, masungit. Ang sarap mong gapangin kaso masungit ka, diretso ang sabi nito, kaya't napanganga na lamang ako. Magpakabait ka sa akin para magapangita okay, kumindat ito bago maglakad palabas ng kwarto ko. Grabe, hindi ko talaga kinakaya ang babaeng yon. Napailing-iling na lamang ako bago sumampa sa kama ko at nahiga. Napahinga ako ng malalim bago ipikit ang mga mata ko hanggang sa makatulog ako. Nang magising ako'y bumungad agad sa mukha ko ang mukha ni Lia. Sobrang lapit ng mukha nito sa mukha ko. Halata namang nagulat ito nang magmulat ako ng mga mata. Anong ginagawa mo? Singhal ko bago itulak ang kanyang mukha palayo sa akin. Are you trying to kiss me? Anong kiss? OLL. May lamok lang sa mukha mo Singhal nito pabalik sa akin. At bakit naman kita hahalikan? Gold ka ba? Saka na ako magnanakaw ng halik sa'yo kapag hindi na masama yang ugali mo. Kahit masarap ka, type kita, may taste pa rin naman ako no. Hindi naman ako sumagot at nagsalubong lamang ang aking mga kilay. Madalas sweet siya, pero mas madalas baliw. Tumatawag si Ma'am Celeste at si Sir Victor, sabi nito. Sabi ni Manang, tignan daw kita kung gising ka. Yes, sakto namang may lamok sa mukha mo. I don't believe in you, masungit kong sabi. Edi huwag arte, nito. Masungit ding sabi nito. Kukuhanin ko na lang yung cellphone at baka may tulak pa kita sa hagdan imbes na tulungan tiyan ka ng unggoy na pilay. Bago pa ako makapagsalita ay mabilis na itong lumabas ng kwarto ko. Kapag talaga nakausap ko sila Ma'am sasabihin kong tanggalin na ang Lia na yon. Ilang sandali nga lang ay bumalik na si Lia dala ang cellphone. Inyabot niya sa akin yon at agad ko namang kinuha. Ano, hindi ka pa ba alis? Nakataas ang isang kilay na tanong ko sa kanya. Leave cheese mo ang witch, leave cheese mo ang witch. Panggagaya nito sa akin bago umirap. Lagyan ko talaga ng lango ang pagkain mo mamaya. Lintik na to. Padabog tong lumabas kaya't napailing na lamang ako. Nakakatuwa pala kapag napipikon siya. Ma'am, sabi ko sa kabilang linya. Kahit pa stepmother ko lang si Mommy Ina, parang tunay na anak ang turing sa akin nito kaya't ganon din ako sa kanya. She's very sweet and caring mother, she's like my mom. Thunder, kahit hindi ko siya nakikita alam kong nakangiti siya. Are you okay my son? Yeah, maybe. Magulong sagot ko narinig ko kay Manang na palagi kayong nag-away ng bago mong yaya, napasimanggot ako dahil sa sinabi nito. Anak please be kind to Lia, mabait naman siyang tao.
She's not kindem na kasimanggot kong saad she say which mas matapang pa nga siya sa akin palagi niya akong tinatakot kapag hindi ako sumusunod sa kanya. I hate her mom. Natawa si Mommy kaya't mas lalo akong napasimanggot. Anak, nakahanap ka lang ng katapat mo kaya nainis ka. Natatawang sabi nito, I know you're stressed because of what happened to you but please don't forget your manners, anak. Masakit sa aming marinig mula sa mga katulong mo na sinasabihan kanila na masasakit na salita. Alam naman namin kaya mo naman yan pero gusto rin naming makasigurado na hindi ka mapapahamak, Funder. We missed the old you, we missed our sweet and respectful Funder. Napakagat naman ako sa ibabang labi ko dahil sa pagiging stress ko lately dahil sa nangyari sa akin. Nakalimutan ko na may nasaktan ako. I'm sorry, ma'am. Mahinang sabi ko. Sorry, Funder, ayos lang yon. Tugon ni Mommy. Always remember na nandito lang kami para sa iyo ha, kahit ano pang kalagayan mo ngayon hindi namin inisip na pabigat ka. Yes, ma'am. I love you too. Malambing kong tugon. See you soon po. Saglit pa kaming nag-usap ni Mommy. Next week pa raw ang uwi nila ni Dad dahil marami pa silang inaasikaso. Napahinga na lamang ako ng malalim bago sumakay sa wheelchair. Ay, putik, gulat na sabi ni Lia nang makita ako. Bahagya naman akong natawa dahil sa naging reaksyon nito. Hoy, kinakausap kita. Bakit tinatalikuran mo ako? Bastos to, singhal nito sa akin. May ibang paraan para makababa ako. Bakit parang bumait ka? Di ko maiwasang mapatitig sa maaliwalas na mukha nito. Napalunok na lamang ako't napaiwas ang tingin dahil biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Huwag mo akong titigan, inis na sabi ko sa kanya. Poyeway, naakit ka na ba sa akin? Tanong nito. Kaya muli akong napatingin sa kanya. Ang kapal mo, irapan ko siya at ipinagpatuloy lang ang pagkain ko. Pagkatapos kong kumain ay uminom agad ako ng gamot. Pwede na akong mag-asawa dahil nagustuhan mo na ang luto ko. Nakangiting sabi ni Ma'am Andy. Kaso, sino kayang pwede kong asawahin? Nakangusong tumingin ito sa akin. Pwede ka ba? Naginit ang pisngikot ng laki na lamang ang mga mata ko. Hindi, utal kong sabi. For your information, may mapapangasawa na ako. Mas maganda sa'yo yun at mabait. So nagagandahan ka nga sa akin? Tanong nito bago mag-flip-top. Hindi ako sumagot at tinalikuran na lang siya. Narinig ko naman ang malakas na tawa nito. Paano ba ako magiging mabait kung siya ang palaging kaharap ko? Napailing-iling na lamang ako bago nagpasyang bumalik na lang sa kwarto ko. Lia's point of view. Good mood ako ngayon dahil medyo nakilala ko na ang ugali ni Funder. Medyo alangan pa nga rin ako sa kanya pero medyo go na rin. Funder, good morning. Masiglang bati ko nang makapasok na ako sa loob ng kwarto niya. Ano na naman? Manggugulo ka na naman, nakasimanggot na sabi nito. Oh, mo. Masungit, ganting sabi ko sa kanya. Nandito lang ako para sabihin pupunta tayo ng mall. Anong gagawin doon? Tanong nito. Magnanakaw, sarcastic ang sagot ko. Ano pa bang gagawin sa mall? Malamang mamamasyal at kakain. Lumabas-labas ka naman nang hindi ka nakukulong dito sa bahay kaya puro bad vibes kang pinupilik. Ayoko, sabi nito. Ikaw na lang kung gusto mo. Hindi ko siya pinansin at nagsimulang pumili ng susuotin niya. Pinili ko yung simple pero casual. Oh, ayan. Magpalit ka na. Inilapag ko ang napili kong damit sa kama niya. Ayokong ka, inis na sabi nito. Amo mo ako kaya't dapat respetuhin mo ang desisyon ko. Katulong mo ako kaya dapat respetuhin mo rin ako, tugon ko. Saji na, magbihis ka na. Ang hirap namang kausap ng taong to. Binabalik ko nga siya sa liwanag para hindi siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Siya naman tong ayaw. Kapag talaga napiko niya ako, tuluyan ko na siyang pasasamahin sa liwanag. Magbibihis ka ba o ako ang magbibihis sa'yo? Mamili ka, Funder, panawag ko sa harapan niya. Ano? Gusto mo ba akong bihisan pa? Ako na, sigaw nito ng akmang lalapitan ko na siya. Natawa naman ako dahil namumula ito. Iba pala mahiya ang kampon ng kadiliman. Nagiging tisino, oh. Bakit nandito ka pa? Panonoorin mo ba akong magbihis? Sarkastikong tanong nito. Sagot ko bago bumungis-ngis. Mas lalo namang namula ang buong mukha nito. Bago pa siya maging angry bird ng tuluyan, lumabas na agad ako ng kwarto niya. Nagtungo ako sa kwarto ko para magpalit na rin. Dagandahan kong aura para naman mapagkamalan kaming mag-asawa. Pagkatapos kong magbihis ay lumabas ako ng kwarto ko. Natigilan ako nang makita ko si Funder sa salas. Para itong modelo sa wheelchair. Ang sarap mo, wala sa sariling sambit ko bago siya lapitan.
Yang bunganga mo, sita nito sa akin. Tumawa lang ako bilang tugon. Lumabas kaming dalawa ng bahay at dumiretso sa kots nila. Dalawa kaming nasa backseat. Ano ba kasing gagawin sa mall? Tanong ng katabi ko. Hindi ako sumagot at kinuha lang yung cellphone ko at saka kumuha ng litreto ko. Katulong ka ba talaga? Sa kutis mo, mukha kang mayaman. Isa pa, mamahalin ang cellphone mo. Ngiti lang ang isinagot ko sa kanya bago kuminde. Nang makarating sa mall ay bumaba kaming dalawa. Gusto ko sanang itulak ang wheelchair ni Fander para sweet kaso ayaw naman niya. Sungit mo, sabi ko't pumwesto na lang sa tabi niya. Mag-holding hands na lang tayo para sweet tignan. Ayoko, masungit na sabi nito. Kahit ayaw niya, kinuha ko pa rin ang kamay niya at hinolding hands. Tatanggi pa sana ito pero sinamaan ko na agad siya ng tingin. Nagpa-practice na nga ako para kung sakaling matuloy ang kasal naming dalawa. Sanay na ako maging malambing tapos ang KJ niya. Naglakad-lakad kami sa mall. Ako lang pala dahil nga pala pilantot siya. Nakakapagod nga maglakad Mamaya talaga kakandong ako sa kanya para hindi na ako maglalakad. Hoy, ang ganda nito, oh, bumitaw ako sa kamay ni Fander at nilapitan ang isang teddy bear na nakadisplay. Mahilig kasi ako sa mga iba't ibang stuffed toys. Maraming stuffed toys sa kwarto ko. Bukod kasi sa kit sila, katabi ko rin silang matulog para walang space ang multo. Ang laki-laki mo na pero mahilig ka pa rin dyan, sabi ni Fander na nasa tabi ko na pala. Cute kaya sila, masungit kong sabi bago siya irapan. Saka panangga ko sila sa multo kapag matutulog ako. Ano ka, bata? Natatawang sabi nito. Tara na nga. Panira ka ng moment. Nauna akong maglakad at alam ko namang nakasunod ito sa akin. Dumiretso na lang kami sa food court para kumain. Punuan kasi ang mga kainan dito kaya sa food court na lang kami. Anong gusto mong kainin? Tanong ko sa kanya habang nakatingin sa menu. Anything, tugon nito habang nakatingin sa cellphone niya. Umorder na lang ako ng anything bago ko iin sa Fander sa table namin. Habang naghihintay ay may humintong tatlong mga kalalakihan sa tapat namin. Masasarap din naman ang mga ito at halatang may pagmamalaki. Sir Fander, nakangiting sabi ng kalbo bago sumaludo. Sumaludo rin ang dalawa pa. Gumiti naman si Fander at sumaludo pabalik sa mga ito. Kamusta na, Jats? Nakangiting tanong ng semi-kalbo. Ang galing nga nila, Para silang Pokemon na nag-evolve kasi from kalbo to semi-kalbo to may buhok. Ayos lang, tugon ni Fander. Humila ng upuan yung spot, nakiupo pati yung dalawa, nakiupo na rin. Nag-asawa ka na pala, sabi na may buhok. Mabiti naman at naka-move on ka na doon kay Cassie. Napuno ng katahimikan ang table namin dahil sa sinabi na may buhok. Sino kaya si Cassie? Sino si Cassie? Isisa ako dahil bigla akong naging curious. Mabilis namang umiling ang tatlo. Lumingon ako naman si Fander. Chismosa, sabi nito sa akin. Saktong dumating ang order namin dahil nakakahiya sa tatlong kasama ni Fander. Umorder ulit ako para sa kanila pero sila ang magbabayad. Ano yon, in-order ko na ako pa magbabayad? Nag-usap silang apat tungkol sa Navi samantalang ako tahimik lang. Tuwing magsasalita kasi ako, palagi akong binabara ni Fander. Ang sama ng ugali mo, inis kong sabi sa kanya. Nagtatanong lang yung tao tapos ganyan ka. Hindi ako pinansin nito kaya't parang bata akong napatahimik na lang. Latse siya. Iwanan ko talaga siya rito sa mall. Pagkatapos kumain ay patuloy pa rin silang nag-usap-usap. Hindi pa raw natatapos dahil may dumating pang dalawang tao. Isang lalaking long hair kasama ang isang babaeng maganda. Pa-evolve ang buhok ng mga kalalakihan dito. Sino naman kayo? Masungit kong tanong. Eman, pakilala and lalaking long hair. And this woman beside me is my wife, si. Siya yung babaeng tapi kanina. Tinignan ko si Fander at seryosong-seryoso ang mukha nito. Mas lalo yatang naging diablo ito. How are you, Jax? Tanong na Eman kay Fander. Hindi ko alam pero parang tunog mayabang ang boses nito. How Sir Fit? Hindi sumagot si Fander. Nakita ko lang na kumuyom ang kamao nito. Huhulaan ko ang nangyari. Ex ni Fander si Cassie tapos XPN niya itong sa Eman. Nang mapilan si Fander, umepal si Eman at inagaw si Cassie. O namang haliparot na si Cassie, sumama agad kay Eman. Ganitong-ganito mga nababasa ko't napapanood ko. Fander, if you're still mad at me dahil iniwan kita, it's your fault, sabi ni si. Kung hindi ka naging pabigat, di sana masaya tayo. Nagpanting ang tenga ko dahil sa sinabi ni Cassie.
Mukhang alam ko na kung bakit palaging inisip ni Thunder na pabigat siya. Tumayo ako't pinadampot kong kamay sa pisngi ni Cassie. Gulat naman sila sa ginawa ko at pinagtinginan din kami ng mga tao. Sino ka ba? Anong karapatan mong sampalin ang asawa ko? Galit na sabi ni Eman. At sino ka rin ba? Seryosong tanong ko sa kanya. Sino ba kayo para bastusin ang asawa ko? Alam kong nagulat sila dahil sa sinabi ko pero wala akong pakialam. Anong sinasabi mong binastos? Inis na sabi ni Kina na sapo ang pisngi niyang namumula. Nagsasabi lang ako ng totoo. Wala naman talagang silbi si Thunder ngayon dahil pabigat na lang siya. Isa lang siyang lalaking palaging alagaan. Muli ko siyang sinampal kaya't napatigil siya. Ano bang problema mo? Itinulak ako sa balikat ni Eman bago yakapin ang asawa niya. Babe, she hurt me. Umiyak na sabi ni Cassie. Galit naman akong binalingan ng tingin ni Eman. Akmang itutulak ako nito pero hindi natuloy dahil tumayo, yung kausap ni Thunder. Isang pang pambabastos niyo kay Thunder, dinampot ko yung tinidor at kinayod yun sa plato. Isasaksak ko sa inyo itong tinidor. Inis lang na ibinaba ni Eman ang kamay niya't hinila paalis ang asawa niyang pangit. Napahirap naman ako at parang walang nangyaring naupo. Ang tapang pala ng asawa mo, Thunder, sabi ni Kalbo. Tumingin ako kay Thunder. Malambot ang ekspresyon nito kaya't kinapalan ko siya. She's not my wife, sabi ni Thunder bago tumikim. Napasimanggot ako't nag-cross arms na lang. Magkrelang ako, paalam ko sa kanila bago padabog na nagpunta sa CR. Pinagtanggol ko siya tapos susungitan lang niya ako. Hindi lang yon, wala rin siyang thank you o di kaya kiss. Sinadya akong magtagal sa CR bago bumalik sa food court. Natigilan ako dahil wala na roon si Thunder. Iniwan pa yata ako ng lintek. Tinawagan ko ang driver namin pero wala naman daw ito sa kots kaya hinanap ko na lang siya. Umakyat ako sa second floor dahil hindi ko siya makita. Lintik ang unggoy ka, pilay ka nang inis kong sabi. Pilay ka na, gala ka pa. Wala siya sa second floor kaya bumaba ulit ako. Wala akong number niya dahil ayaw niyang ibigay. Napati ako sa paglalakad na makita ko ito. May kandong itong stuffed toy, yung Kuromi stuffed toys na tinitignan ko kanina. Kandong-kandong niya ang gala mong pilay ka. Inis kong sabi na makalapit sa kanya. Akala ko iniwan mo na ako kaya kinidnap ka na. Masyado akong bata para sa kidnap. Masungit na sabi nito. Di adult nap. Inis kong sabi umirap to bago kuhanin, yung stuffed toy sa kandungan niya at iabot sa akin. Nagtaka naman ako't hindi alam ang gagawin kaya tinignan ko na lang yon. Anong gagawin ko ran? Inis kong tanong. Ulamin mo. Inis at sarkastikong sabi nito. Kuhanin mo na o itatapon ko ito. Napangiti naman ako na may maalis. Kinikilig na kinuha ko yung stuffed toy at nyakap. Kaya ka umalis para bilhin toto para sa akin. Nakangising tanong ko bago siya mahinang hampasin sa balikat. Ikaw ha? May tinatago ka rin palang sweetness pagdating sa akin. Yak tinalikuran ako nito. Tara na nga. Bilhin mo na yung gusto mo dahil uwi na tayo. Pakipot pa itong asawa ko. Nakangising sabi ko, thank you asawa ko, I love you po. Napalingon toto sa akin ng lalaki ang mga mata nito habang namumula ang kanyang mukha. Napatawan naman ako dahil sa reaksyon nito. Nagpapakit pa ako sa kanya at nag-flame kiss. Tumalikod lamang ito't pinaandar ang wheelchair niya paleo. Malakas na lamang akong napatawa at sinundan siya. Sanders' point of view. Hindi ko alam kung anong nangyari basta sa isang iglap naging medyo close kami ni Leah. Hindi ko alam kung paano niya ako napamo at hindi ko alam kung papaanong unti-unti ko siyang nagugustuhan. Sander, anong gusto mong lunch? Tanong niya habang nakahiga sa kama ko. Magluluto kasi ako ng lunch. Wala si Manang kaya ako ang magluluto ng ulam. Anything, tanging sagot ko habang nakatingin sa librong binabasa ko. Ayan ka na naman sa anything mo Kapag nilutuan kita ng sandamakmak, anything diyan huyo ka talaga sa akin. Ina na sabi nito. Kahit anong haayos na, mahinahong sabi ko. Lahat naman ng luto mo kinakain ko. Lumis ito bago maupo sa kamat nag-4. Papaano kung ako ang magpakain? Nakangising tanong niya liasaw ko sa kanya. Gustong-gusto niyang paakit akong asarin natutuwa naman ako kaso syempre lalaki ako may sasaludo talaga kahit ayaw ko, na na-joke lang sabi nito bago tumayo dito ka na muna't magluluto lang ako ng ulam natin hangumiti ito sa akin bago lumabas ang kwarto ko itinabi ko naman ang librong binabasa ko bago lumabas ang kwarto ko,
wala naman akong gagawin kaya't panonorin ko na lang siyang magluto. Bumaba ako at dumiretso sa kusina. Napatigil ako sa pagpasok sa kusina nang makita si Liana. Kumakanta at sumasayaw habang naghahanda ng lulutuin. Nagtago naman ako sa gilid at pinagmasdan lang siya habang nakangiti. Mabilis ang tibok ng puso ko habang nakatingin sa kanya. Siguradong sigurado ako na gusto ko siya. Ang ganda ni Lia. Nagulat ako na may biglang nagsalita mula sa likuran ko. Nang lingunin ko ito'y mas nagulat ako na makilala siya. Anak, siya na ba ang pakakasalan mo? Hindi na sinabi namin, Maam. Nakangiting sabi ko bago yumakap sa biwang niya. Natawan naman to bago yakapin akong. Pabalik nararamdaman ko ring sumali si Daddy sa yakapan. How are you? Tanong ni Dad nang humiwalay sila sa yakap. Maayos lang po. Nakangiting sagot ko. Mukhang hae. Nakangising sabi ni Mommy bago sumilip sa kusina. At yung nasa kusina ang dahilan kung bakit ka maayos, Mommy. Nahihi ang sabi ko't napatawan na lamang ito, Thunder. Napalingon ako sa tumawag sa akin. Natigilan ako na makita si Yula, stepsister ko. Siya anak ni Mommy, ina sa dati niyang asawa. Hindi kami magkasundo dahil may ginagawa ito na hindi ko gusto. She's obsessed with me kahit alam niyang bawal. Patuloy pa rin siya. Hey, bati ko sa kanya bago tipid ng ngumiti. I miss you. Nakangiting sabi nito sa akin. Sobrang miss na miss kita, Thunder. Yula, may usapan tayo ha? Seryosong sabi ni Mommy sa kanya. Last chance mo na ito, Yula, kaya't umayos ka. Gumiti lang si Yula at tumango. Ma'am Celeste. Napalingon kami kay Lia. Halatang gulat na gulat ito. Hawak pa nito ang sandok. Hindi ho kayo nagsabi na uwi pala kayo, sabi ni Lia. Sandali po't dadagdagan ko yung ulam na niluluto ko. It's okay, Lia. Nakangiting sabi ni Daddy sa kanya. Ayos na sa amin ang niluluto mo, sabi naman ni Mommy. Pasensya ka na't hindi kami nakapagsabi ha. Gusto sana naming sorpresahin si Thunder kaso mukhang kami pa ang nasurpresa. Such po, Ma'am. Pahinga muna po kayo dahil magluluto muna ako. Nakangiting sabi ni Lia at muling pumasok sa kusina. Nagtungo naman kami sa sala para na rin makapagpahinga sila Mommy at Daddy. Who's that Jill? Thunder, tanong ni Yula. She's Lia, sagot ko. She's a very special woman for me. Napatango-tango naman ito, pero nababakas kung hindi niya nagugustuhan ang sinabi ko. Sana nga lang ay wala na siyang gawing kalokohan uli. Naban kasi siya sa bahay dahil ginapang niya ako. Hindi naman ako nag-atubiling magsumbong dahil para na rin yun sa kapakanan niya. Very special woman na parang nung nakaraan lang na dumadaing ka natanggalin ko siya, sabi ni Mommy at lumapit sa akin. Masyado ka na bang nabago ni Lia? Hindi ko ho alam, sagot ko bago bahagyang napanguso. Basta nagising na lang ako na gusto ko na siya. The more you hate, the more you love, natatawang sabi ni Daddy bago mapailing. Masaya ako dahil bumalik na ang dating baby Thunder ko, sabi ni Mommy bago yumakap sa akin. Sobrang happy ako para sa Thunder pero may fiance ako, Ma'am, mahinang sabi ko. Makikipag-usap kami sa pamilya Guevara tungkol diyan, sabi ni Mommy. Kung saan ka masaya, doon lang kami. Hinding-hindi namin agawin ang kasyahan mo, Thunder. Napangiti naman ako at tumango lang. Isang oras lang ang lumipas ay tinawag na kami ni Lia para kumain. Bahagya akong natawa dahil marungis ito. Ang dami niyang sauce sa mukha't parang taranta pa ito. Lia, pagtawag ko sa kanya't kaya't napatigil ito sa paglalakad. Sinanyasan ko siyang lumapit sa akin na agad naman niyang ginawa. Ong uko kayom, muko naman to agad kong pinahid ang sauce sa mukha nito gamit ang daliri ko. Bahagya naman natigilan dahil sa ginawa ko. Nagsalubong ang tingin naming dalawa, pero sa huli siya na rin ang umiwas. Dapat sinabi mo na lang, sabi nito bago mabilis na tumalikod. Natawan na lamang ako dahil muntik pa itong masubsob. Nang makarating ako sa dining ay hindi pa rin kami nagsimulang kumain. Hinihintay pa naming matapos si Lia na magdala ng tubig. Kain na po, nakangiting sabi ni Lia. Sabayan mo na kami, iha, nakangiting sabi ni Daddy sa kanya. Tatanggi pa sana ito, kaya't hinawakan ko agad ang kamay niya't hinila siyang paupo. Huwag magsalita at kumain na lang, Lem, malambing kong sabi sa kanya. Umirap lang ito at tumango kaya't napatawa ako. Nagsimula kaming kumain. Bakit pinasabay siya? She's just a maid, sabi ni Yula kaya napatingin kami sa kanya. Yula, saway ni Mommy sa kanya. What? I'm just stating facts, sabi ni Yula na para bang walang masama sa sinabi niya. Maid, it's just a maid. There's nothing wrong if you're eating with your maid. Parehong tao lang ang kumakain kaya't anong masama roon, sabi ni Lia bago magtaas ng isang kilay. You should not invalidate your maid's feelings and what's your point? Salubong ang kilay na tanong ni Yula. Ang point ko, matuto ka sanang rumespeto,
Sagot ni Lia at matamis na ngumiti. Isa pa, ako na ang nagluto tapos ako pang huling kakain. That's bad girl, damn, that's my girl. No more words, Yula. Seryosong sabi ni Mommy sa kanya. Mahigpit lamang na napahawak si Yula sa kanyang tinidor bago nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos kumain ay pinagpahinga na ni Lia sila Mommy. Kahit gusto pa ng mga itong tumulong sa paglilikpit. Oh, ikaw, magpahinga ka na, sabi ni Lia kay Yula. Hindi ko kailangan ng audience kaya umalis ka rito. Tumingin sa akin si Yula. Thunder, hatid mo ako sa room ko, nakangiting sabi nito. Ikaw lang ang pinaalis ko, ba't isasama mo si Thunder? Sabat ni Lia bago ako harangan. Audience ko yan si Thunder, kaya maghanap ka ng ibang sasama sa'yo kanina ka pa. Inis na sabi ni Yula kay Lia. Bakit ba ang kapal ng mukha mo dito? Katulong ka lang naman dito, hindi ba? Yula, enough. Seryoso ang sabi ko sa kanya. Go to your room. Masamang tingin muna ang ipin nito kay Lia bago ito padabog na umalis. Hinarap ko naman si Lia. Akala ko ba ayaw mo ng audience? Nakangiting tanong ko sa kanya. Kapag ikaw ang audience, syempre gusto ko. Tugon nito bago kumindat sa akin. Kumabog naman ang dibdib ko dahil sa sinabi nito. Bakit pakiramdam ko inaangkin mo ako? Nakangiting tanong ko sa kanya. Bakit, magpapaangkin ka ba? Balik na tanong nito. Nakapangalumbaba naman ako at tumitig sa kanya. Yes, Lia. Willing akong magpaangkin basta't ikaw ang angkin. Hisinghal nito sa akin bago mabilis na tumalikod. Natawan na lamang ako bago mapailing-iling. Lia's point of view na pahinto ako sa pag-ayos ng mga labahing damit ni Thunder na ang may talipandas na bigla na lang enas ng gripo sa host kaya't nabasa ako. Hala, sorry, sabi ni Yula, ang stepsister ni Thunder na maharot. Ayon sa source ko obsessed ito kay Thunder. Napalayas na ito dahil sa kalokohan nung ginawa kay Thunder. Hindi ako maniniwalang hindi niya sinadya ilang araw na kayang mainit ang dugo sa akin yan at pinapalayo niya ako kay Thunder. Hindi ko naman ito pinansin at ipinagpatuloy na lang ang ginagawa ko. Wala ka bang balak na umalis rito? Tanong nito sa akin. At bakit naman ako alis? Balik kong tanong sa kanya. Nag-enjoy naman ako sa trabaho ko. Nag-enjoy sa trabaho o nag-enjoy sa paglandi sa kapatid ko? Nag-cross arms pa ito. Magkano bang kailangan mo para umalis ka rito? Name your price at babayaran pa kita. Magkano bang ibibigay mo? Tanong ko dahilan para mapangisi siya. Lem, 1,000,000, sagot nito. 1,000,000. Humawak ako sa baba ko na tila nag-isip. Okay, dodoblehin ko basta't kami ni Thunder ang layuan mo. Nawala ang gisi sa mukha niya dahil sa sinabi ko. Kulang ba? Okay, Saji, gagawin kong 3,300,000 lumayo ka lang sa amin ni Thunder, you bitch. Zigil na sabi nito. Yes, I am a bitch. Nakangiting sabi ko sa kanya bago siya lampasan. Pumasok na ako sa loob ng bahay para puntahan si Thunder. Pahakbang na ako sa hagdan nang biglang may humila ang buhok ko. Akin si Thunder, galit na sabi ni Yula na humihila sa buhok ko. Sa akin lang siya mapupunta, ako ang mamahali ni Thunder at ako ang makakasama niya habang buhay are. Lintik ka, dain ko habang hawak ang kamay niyang humihila sa buhok ko. Bitawan mo nga kung baliw ka dahil kapag napuno ako iuntok talaga kita sa peder. Hindi naman to nakinig sa akin at mas lalong diniin ang paghila sa buhok ko. Masakit, sinabi, inis kong sabi. Sinipa ko siya mula sa likuran kaya't medyo lumuwag ang hawak nito sa buhok ko. Mabilis naman akong umikot at kinagat ang kamay niya nakahawak sa buhok ko kaya't nabitawan niya ako. Ako naman ang humili sa buhok niya kaya siya naman ang napadaing. Hindi kita inaanong nieta, kainis kong sabi. Gusto ko siyang intog sa peder kaso maaway na ako. Kaya't kinalagkat ko na lang siyang palabas at dinala sa pool area. Itinulak ko siya sa swimming pool. Papatayin kitang, malandi ka, galit na sabi nito. Diyan ka, dag na matauhan kang, burikat ka, singhal ko sa kanya. Pumasok na ako sa loob ng bahay at nakita kong palabas ang pamilya ni Thunder. Anong nangyayari? Tanong ni Ma'am Celeste. Nagwawala ho yung anak niyo eh. Sagot ko bago ayusin ang buhok ko. Lumabas si Ma'am Celeste at si Sir Victor. Si Thunder naman ay lumapit palalo sa akin at hinawakan ng kamay ko. Are you okay? Alalang tanong nito. Hindi ko nauntog sa padalang kapatid mo kaya hindi ako okay. Inis kong sabi. Natawan naman to bago hawakan ng kamay ko. Doon tayo sa kwarto ko para kumalma ka, malambing na sabi nito. Inaya ako nito sa kwarto niya. Nang makarating kami doon ay pinaupo niya ako sa kama. At siya na ang nag-ayos ang aking buhok. Kumalma ka na, malambing na sabi nito. Si Mommy nang bahala kay Yula, ang gwapo mo kakas kaya't kahit kapatid mo patay na patay. Sabi ko bago kurutin ang matanggos niyang ilong. Ang sarap-sarap.
Mong tignan kahit ako gagapangin kita kung deti naiinis siya kapag sinasabi kong bagay na yon ngayon naman ay kinikilig na siya malaki ang ngiti nito dahil sa sinabi ko gusto kita nakangiting sabi nito mama mo gusto tugon ko lang bago siya irapan hindi to sumagot at lumipat lang sa tabi ko humiga siya sa kamat nahiya ginawa niyang una ng aking hita deti demonito tapos ngayon naman parang babi na sobrang kingi nagbagong buhay siya dahil gusto niyang magapangitan nito. Ang parents nila ni Thunder Yula. Ano bang nangyayari sa sayo nayak na tanong ni Ma'am Celeste sa anak? Ma'am can't you see I love Thunder? Sagot ni Yula. Gusto ko siya una palang sinabihan na kita sinabihan na kita na huwag pakasalan si Tito Mats. Pero hindi mo ginawa Yula magkapatid kayo ni Thunder kahit hindi kayo magkadugo. Sabi ni Ma'am Celeste. Please naman gumising ka sa realidad no mas mahalaga sa akin si Thunder. Sabi ni Yula bago lumingon sa gawin namin ni Thunder Thunder please love me back. Kahit anong sabihin mo gagawin ko, napahinga na malalim si Thunder. Yula now mahinahong sabi ni Thunder just my sister. Okay si Lia ang mahal ko. Kahit hindi dapat akong umiti dahil seryoso ang nangyayari ngumiti pa rin ako ang haba kasi ng hair ko. Kahit buhok ko sa baba humahaba na. Boy why can't you love me back ha? Umiyak na tanong ni Yula because you're my sister tugon ni Thunder please heal yourself. Yula bagsak balikat lang na lumabas si Yula sumunod naman sa kanya ang parents nila ni Thunder. Sa tingin ko dapat ipatingin niyo sa psychiatrist si Yula. Sabi ko kay Thunder kahit nainis ako sa kanya nag-alala pa rin naman ako sa tingin ko kailangang maggamot ng mental health. Tugo ni Thunder bago ako hilahin pahiga let's sleep together Lia ang kingi mong unggoy ka natataw ang sabi ko sa kanya sayo lang naman tugo nito bago yumakap sa akin tumagilid naman ako paharap sa kanya masyado mo akong sinasanay paano kung wala na ako tanong ko sa kanya paano kung umalis ako baka hanap. Hanapin ko ang bisig mo at huwag ka na lang umalis malambing na sabi niya dito ka na lang sa tabi ko magpakasal tayong dalawa may fiance ka kaya hindi tayo pwede pinutol nito ang aking pagsasalita iurong kong kasal makasama ka lang ang tanga nito ako rin kaya yung fay mong ngumiti lamang ako't sumiksik sa kanya susulitin ko na alis na kasi ako bukas magpapaalam na ako bilang yaya Lia dahil sa gusto ko na magpakilala bilang magiging asawa ng isang Thunder Ortega. Hindi ko alam kung gaano akong katagal nakatulog nang magising ako'y wala na si Thunder sa tabi ko mabilis naman akong tumayot lumabas katulong ako rito tapos masyadong makapal mukha ako kasalanan ni Thunder to pinatulog ba naman ako sa biceps niya nang makababa ako wala na ito sa sala dumiretso ako sa kusina at nakita ko siya doon na naghahanda ng merienda hinakangiting bati nito sa akin upo ka naghahanda ako ng merienda date para sa ating dalawa next bagong buhay ka na talaga Nakangising sabi ko bago naupo ngumiti lamang to bago tapusin ang paghahain niya baked macaroni ang nakahain kaya naman nakakagutom talaga nang makalapit sa Thunder ay nagsimula na kaming kumain dalawa ang sarap ng gawa niya pwede na talaga kaming magpakasal you like it nakangiting tanong nito. Tumango naman ako mami-miss ko toto sabi ko sa kanya alis na kasi ako bukas tila nawala naman tanggana dahil sa sinabi ko iwanan mo na talaga ako seryosong tanong nito magkikita pa naman siguro. Tayo sagot. Kuwag ka na maging malungkot yan hindi mo ba ako mahal tanong nito kumain na lang tayo sa halip ay sagot ko ako lang ang nagsasalita sa amin habang kumakain tahimik lang si Thunder at parang dinamdam na ang sinabi ko ayoko rin kasi munang sabihin sa kanyang totoo gusto ko yung surprise yung tipong magiging balang itlog niya dahil sa sobrang gulat at saya huwag ka nang umalis sabi nito habang nagliligpit ako ng pinagkainan namin kung may problema kasabihin mo lang ata ayusin mo. Yung deal mo sa fiance mo tugon ko kapag naayos mo na babalikan kita napatigil ako nang yakapin ako nito mula sa likuran Lia ayokong umalis kamahinang sabi nito napahinga ako ng malalim at hinarap siya Thunder para sa atin din ang gagawin ko tugon ko mataman ko siyang tinignan napakagat naman to sa ibabang labi niya bago tumalikod at walang salitang umalis hala nagtampo na ang bebe kong pilay na pailing-iling na lamang ako at tinapos na ang ginagawa ko nagtuloy-tuloy na ang hindi pagpansin sa akin. Ni Thunder mukhang masama talaga ang kanyang loob kinabukasan ay ayaw akong harapin ni Jack kaya sa parents niya na lang ako nagpaalam Lia masasaktan ang anak namin sabi ni Ma'am Celeste sigurado ka na ba talaga Ma'am Celeste kapag bumalik ho ako gagapangin ko na ho ang anak niyo tugon ko hindi pa naman po ito ang last kaya huwag kang mag-alala we will miss si Lia sana makabalik ka agad sabi ni Ma'am Celeste bago ko yakapin hihintayin ka namin ha thank you po nakangiting tugon kong ngumiti ako.
Sa mag-asawa bago naglakad papalapit sa gate bago lumabas sa gate tinanaw ko muna ang veranda ni Fander nandoon ang binata at nakatanaw sa akin kakawayan ko sana siya kaya lang bigla na lang itong tumalikod at pumasok sa kanyang kwarto na pailing-iling na lang ako bago tuluyang lumabas nakaabang agad ang driver na sa labas kaya dumiretso agad ako sa car. Ma'am Lia, welcome back, sabi ni Mang Pidot, saan po tayo kung nasan po si Lola dahil maimportante akong sasabihin, tugon ko tumanggo lang ang driver. At tahimik na nag-drive kinuha ko naman ang cellphone ko at tinignan ang litrato namin ni Fander wala pang isang oras pero miss ko na si Pilay ilang sandali panggay huminto ang kotse sa bahay mukhang wala pa sa office sila lola at lolo mga tanda sabi ko agad na makapasok sa loob na datnan ko ang dalawang matanda na naglalampungan sa sala ang tatanda na wala pa ring paawat na buhay na naman ang sanggado naming apo sabi ni lola at napailing nakangiting lumapit lang ako sa kanila at humalik sa maasim. Nilang pisngi kamusta naman ang pagiging yaya mo tanong ni Lola nang makaupo ako kumuha ako ng cookies at kinain yun bago ako sumagot okay lang naman po tugon ko nag-enjoy akong makipag-away sa future husband ko. Oh, oy, anong desisyon mong gayon? Tanong ni Lolo. Dagapangin ko po siya, sagot ko't bumungis-ngis. I-push na po natin ang kasal. Go go go. Gumamit tayo ng dahas kung kinakailangan para lang matuloy ang kasal. Alanganin pa yata tayo diyan, apo. Sabi ni Lola. Katatawag lang nung magiging asawa mo Gustong ipakansel ang kasal. Huwag kang pumayag, sabi ko. Maghanda ka na meet up plus engagement party. Plastikan mo na rin. Aray naman, binatukan kasi ako na Lola. Hindi pa nga kayo kinakasal. Gusto mo agad ng honeymoon, sabi ni Lola. Sus, huwag kang magmalinis, Lola. Kayo nga ni Lolo nagmo na kahit hindi pa nagliligawan, nakasimanggot kong sabi. Malanding napabungis-ngis si Lola, kaya't napangiwi na lamang ako. Hala siya. Nabuwang na. Alam ko na agad kung kanino ako nagmana. Honey P, gusto mo ba ng honeymoon? Malanding tanong ni Lolo kay Lola. Naman, Honey P. Gustong-gusto ko ulit na makain mo ang cookie ko. Tugon ni Lola at maharot na hinampas si Lolo. Hala siya. Lalandi sana rayumahin kayong dalawa. Lantad niyo pong dalawa nakangiwing sabi ko bago tumayo. Kayo na pong bahala sa lahat. Sadyin at magpapaganda pa ako at mag-share ng bongga para ready ako. Hindi ko na pinansin ang dalawang matandang maasim at dumiretso na lang sa kwarto ko. Nakakaingit sila Lola. Dahil sa kalandyan nila, mas lalo ko tuloy nami-miss sa Fander ko. Dapat pala nag-good bulaplap muna ako sa kanya. Ayaw na kasi akong pansinin Napahinga na lang ako ng malalim at tinitignan na lang ang litrato naming dalawa. Magkikita rin kami konting araw na lang naman kaya ko to kakayanin alang-alang sa dilig. Sanders point of view nakatingin ako sa hawak kong bots na may singsing. Nagpatulong ako sa mga kaibigan ko para magpagawa nito at may bigay ito kay Lia, kaso iniwan niya ako. Hindi man lang niya ako kinunak kaya may tampo talaga ako sa kanya. Fander, alis na tayo. Narinig ko ang boses ni Maam mula sa likuran ko kaya't itinago ko ang singsing. Magaganap na ang meetup ko sa magiging asawa ko at engagement party namin. Kahit kasi sinabi namin ni Mommy na i-cancel ang kasal, hindi pa rin sila pumayag. Ako na ang makikipag-usap mamaya dahil balak kong hanapin si Lia. Siya lang talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Cruise ship party ang magaganap, kaya 3 araw kaming mawawala. Medyo matatagalan patuloy ang paghahanap ko kay Lia. Huwag ka na mag-alala, gagawin namin ang lahat para hindi may tuloy ang kasal, sabi ni Mommy. Tumanggo lang ako. Lumabas kami ng kwarto at sa gareh dahil naghihintay down si Daddy tungkol naman kay Yula. Kasalukuyan siyang naka-under na mental health treatment. Sumakay kami sa kotse ni Daddy at nag-drive naman agad patungo sa pier kung nasaan ang cruise ship. Mommy, paano kung biglang bumalik si Lia sa bahay? Tanong ko. Nandun naman sila manang kaya't huwag kang mag-alala. Sagot niya kaya't napatango na lamang ako. Nang makarating kami sa pay agad kaming bumaba sa kotse at nagtungo sa cruise ship. May nag-assist sa amin agad dahil kami ang important guest. Maraming tao ang nakasakay na makakyat kami halata sa mga ito na mayayaman sila at mga bigetin ang yaman pala ng fiance ko Sir Fander. Napangiti ako na makitang 3 kong kaibigan sumaludo mga ito sa akin kahat sumaludo rin ako sa kanila. Junior ko sila noong Navy pa ako, bait sila kaya't napalapit din ako sa kanila. Mabuti nakapunta kayo, nakangiting sabi ko sa kanila. Syempre naman sagot ni Tim, hindi kami pwedeng mawala, inimbita mo kami. Pero Sander, paano na si Lia kung hindi mapigil ang kasal na ito? Tanong ni Rans. Tatalon talaga ako sa dagat para lang makatakas ako, sagot ko.
Napatigil kami sa pag-usap ng tawagi na kami ni Mommy lumapit kami sa usap nilang dalawang matanda sila ang lolo at lola na mapapangasawa mo sabi ni Mommy binati ko naman ito't nagmano pa rin ako sa kanila. Hindi na ho ba mapipigil pa ito? Diretso ang tanong ko may mahal po kasi akong ibang babae at siya po ang gusto kong pakasalan malalaman mo mamaya ang desisyon ang apo namin sabi ng matandang babae. Kaya't napatango na lamang ako nang makaakyat ang lahat ng guest ay nagsimula ng umandar ang cruise ship pinaupo na rin kami ng mga staff dahil magsisimula na raw. Nakaupo kami kasama ang lolo at lola na mapapangasawa kung hindi ko pa rin alam ang pangalan maya-maya akyat na rin dito ang apo ko sabi ng matandang lalaki kaya napatango na lamang ako. Thunder, gusto mo na kawin natin ang emergency boat, bulong ni Lloyd. Mamaya kapag hindi talaga na nadaan sa matinong usapan, tugon ko sa kanila. Ilang sandali lamang ay nagsimula ng magsalita ang MC ipinakilala nito mga importanteng guest kabilang na si Mommy. And our groom is already here, Emar Thunder Ortega, pakilala sa akin ang MC. Tumayo ka, bulong ni Tim. Thunder, dapat rumespeto ka pa rin, tumayo at bumati ka doon, sabi naman ni Rance. Sinamaan ko naman sila ng tingin. Nangaasar ba ang mga hinayupak na ito mga bobo? Binatukan sila ni Lloyd. Baldadong ngayon si Thunder di ba paano makakatayo yan? O nga pala, sabay na sabi ng dalawat na pahimas na lamang sa ulo nila. And let's all welcome the soon-to-be bride, Miss Leah Ortega. Mabilis akong napalingon sa hagdan malakas na kumabog ang dibdib ko habang nakatingin sa babaeng paakyat doon nanlaki ang mga mata ko. Dahil si Leah ang nakita ko, ang Leah ko si Mandin naman pala ang bride mo sabi ni Rance bago ako hampasin sa balikat hindi ko sila pinansin dahil na kay Leah lang ang tingin ko dumako ang tingin nito sa akin at gumiti siya habang papalapit to ay mas lalo namang bumibilis ang tibok ng puso ko. Leah, may bulalas ko na makalapit siya. I miss you unggoy na pilantod, tugoni. Natawa dumiretso muna to sa grandparents niya at kila Mommy bago siya naupo sa tabi ko. Let's have our dinner first before we continue this, sabi ng MC naupo si Leah sa tabi ko pagkatapos niyang makipag-usap kila Mommy. Bakit hindi mo sinabi? Mahina ang tanong ko sa kanya. It's a surprise. Nakangiting tugon niya na surprise ka ba imbes na sumagot niya pos ko siya na mahigpit na tawa naman to bago ako yakapin pabalik ilang araw lang pero sobra na akong namumulila sa kanya bigla ko ring nakalimutan ang pagtatampo ko dahil sa sobrang pagkasabik sa kanya. Kumain muna tayo. Sabi ni Leah bago humiwalay sa yakap pero bago pala yon gusto kong magpakilala ng formal naglahat ng kamay sa akin Leah Ortega Fitir wife ni Thunder Guevara napakagat naman ako sa ibabang labi ko bago nakipagkamay sa kanya Thunder Guevara Fitir husband ni Leah Ortega tugon ko na hampas naman ako ng mga kaibigan kong nagkakantyawan natawa na lamang ako bago pinagsalikop ang kamay namin ni Leah at nagsimula ng kumain hindi ko magawang kumain na maayos dahil hindi pa rin ako makapaniwala na nangyayari itong ganitong bagay. Thunder, kumain ka na marami, sabi ni Leah. Magagapnghan tayo ng 12 hours kaya dapat may energy ka. Hindi naman ako nagdalawang isip na sumubo ng sumubo natawa naman ang mga kasama namin sa lemesa hindi makakagaan ang pilay sabi ni Tim kaya't pinukol ko siya na masamang tingin nagtawanan lamang ang tatlo na may kasama pang hampas pagkatapos kumain ay tinawag kami ng MC sa harapan ni Leah kaya't hawak kamay kaming nagtungo sa harapan. So first of all thank you po sa pagpunta sa engagement party namin ni Thunder. Sabi ni Leah ang kasal po namin ay arrange lang hindi ko ho talaga kilala si Thunder wala rin nga ho akong idea kung anong klaseng tao ba siya o mukhang tao ba siya natawa si Leah and I decided na kilalanin siya nakilala ko si Thunder bilang masungit noong una madalas kaming mag-away na dalawa pero huwag niyo pong husgahan si Thunder na dahil sa stress masyadong naapektuhan ang mental health ni Thunder ngumiti si Leah. Bago pagsiklab ako si Thunder at isa pala siyang kingi na pilantod hindi ko maiwasang mahulog sa kanya dahil tinuring niya akong reyna niya. Natawa naman ang mga bisita at nagpalakpakan natawa rin kaming dalawa ni Leah inyabot sa akin ni Leah ang mic kaya't ako naman ang nagsalita just like Leah said hindi po talaga maganda ang tagpo naming dalawa pero sumang-ayon sa amin ang tadhana ang babaeng which na kinaiilisan ko minahal ko ng isang iglap lang nakangiting sabi ko actually plano ko ho sanang tumakas sa engagement na ito kung hindi si Leah ang bride ko buti na lang talaga at si Leah talaga kinuha ko yung singsing sa busa ng pantalon ko bago humarap kay Leah. Leah 100% na ako sa iyong sure kung hindi ikaw ang pakakasalan ko mas gusto ko na lang na tumanda akong mag-isa kaya Leah will you marry me? Ang usapang gapangan lang bakit may propose. Tanong nito bago matawa pero syempre naman bakit ako tatanggi yes na yes Thunder magpapakasal ako sa iyo nagbalak pa ka naman ng mga bisita naming dalawa lumuhod ka naman muna sigaw ni Rance.
Para mas romantic sigaw naman ni Lloyd, hirapan ko na lamang ang mga ito bago isuot ang singsing sa daliri ni Leah. Napangiti naman ang babae bago yumukot at halikan ako sa labi. I'm so happy for the both of you. Masayang sabi ni Momit lumapit sa amin, kasunod niya si Daddy at ang grandparents ni Leah. Yakap kami ng mga ito kaya't napangiti na lamang ako pagkatapos na madramang eksena. Nags, wag na ang tunay na party, gusto kong masolo si Leah kaya't inaya ko ito sa pinakamataas ng cruise ship. Hindi naman kami nahirapan sa pag-akyat dahil may akyatan na para sa mga naka-wheelchair. Parang nung nakaraang araw lang nagtatampot, namumulila pa ako. Sabi ko kay Leah, hinila ko siya't inupo sa kandungan ko, yumakap to sa leg ko't hinalikan ako sa pisngi. Akala ko ba gusto mong i-cancel ang wedding? Nakataas ang isang kilay na tanong nito. Paano ko pa ika-cancel ang dream bride ko ng bride ko? Nakangiting sagot ko bago ko pisilin ang kanyang biwang. Paano kung maganda pa lang ang naging bride mo? Kung sakasakali, tanong nito, ika-cancel mo pa rin ba lahat ng kasal? Ika-cancel ko kung hindi ikaw ang bride, tugon ko. Isa lang talaga ang gusto kong bride at ikaw yun, Leah Ortega. Sus, patay na naman toto sa akin. Parang deti lang gusto mo akong sakalin, ngayon gusto mo na akong sakalin sa kama. Nakangising tumitig kaming dalawa sa makikinang na bituin sa kalangitan habang magkayakap. Leah's point of view. Iba ang saya ko ngayon, yung tipong wala pang dilig pero ang blooming mo na masayang naging tulog ko dahil kasama't katabi ko si Vander. Tulog lang talaga ang nangyari sa aming dalawa, sobrang gentleman. Kasi ni Vander, gusto niyang ikasal muna kaming dalawa bago kami gumawa ng baby, kaya ayon pinaligaya ko na lang siya gamit ang ibang paraan na kilisyan kaming dalawa hanggang sa mapagod kaming dalawa. Good morning, malambing na sabi ni Vander bago ako hapitin sa biwang at ikandong swerte na rin ako na si Vander ang mapapangasawa ko. May libreng na kasi ako, charing lang. Kamusta ang tulog mo? Tanong ko bago haplusin ang buhok niya gamit ang kamay ko. Super good, malambing nitong tugon bago ako halikan sa balikat, kaso nanakit yung puson ko. Nagagalit kasi si Vander II. Gusto mo bang hilutin ko? Mahalay kong tanong. Magaling akong manghilot kaya huwag ka na matakot. Nararamdaman kong may tumitigas sa inupuan ko. Napangisi naman ako't gumalaw-galaw doon. Napahawak naman na mahigpit sa akin si Vander, kaya't napangisi ako. Leah, paungol na sabi ni Vander, na hindi nasabi ko. Tumigil ako, mang tatayo na ako pero pinigilan ako nito. Madilim ang mukha nito at para siyang tigring gusto kong sagpangin. Yes, my love, mapang akit na tanong ko sa kanya. Hilutin mo ako? Namumula ang mukhang sabi nito. Can you do it? Tinatanong pa ba yan? Nakangising tanong ko. Pinundot ko ang automatic walk ng wheelchair niya. Nagtungo kami sa room naming dalawa. Ako ang bahala, sabi ko bago umalis sa kanyang kandungan. Lumuhod ako sa harapan niya at tinanggal ang zipper ng kanyang pantalon. Napalunok ako nang bumungad sa akin ang Vander II niya, tayong-tayo at sumasaludo. Napangiti naman ako, sinimulang hilutin yon. Mas ginaganahan ako kapag naririnig ko ang mga daing ni Vander. Ilang saglit pa ay lumabas na ang kanyang punla. Napabungis-ngis na lang ako bago itago ang alaga niya at maglinis ng bibig at kamay sa banyo. Thanks for that, my love, sabi ni Vander na mukhang pagod pa rin. Gumiti lamang ako bago maupo sa kandungan niya. Ipinulupot ko ang aking braso sa lig niya. Ang galing ko, no? Nakangiting tanong ko at tumango naman ito. Yeah, you're the best, my wife, tugon nito bago ako halikan sa lig. I love you, Leah. Pangako ko sa iyo na magiging mabuting asawa ako. Pangako ko kung ikaw lang ang babaeng mahal ko at pangako ko kung magiging useful ako kahit pa hindi ako nakaka-Vander. Huwag mong sabihin yan, okay? Malambing kong sabi sa kanya. Useful ka kahit hindi ka nakakalakad at kahit ganyan ka. Normal ang tingin ko sa'yo. You're the best person in the world. I love you. Thank you, Leah. I love you so much, tugon nito. Napapikit na lamang ako nang magtagpo ang labi naming dalawa. From enemy na muntik nang magsuntukan, to lovers na magkaibigan sa wakas.